Sa Jade Villa, New York. Hahaha. Hahaha. Si Jordan Steele ay bumaba na bilang presidente ng AC Corporation. Nagbitiw na si Jordan Steele. Natalo siya. Natalo ko siya. Histeryosong tumawa si Kayden matapos mapanood ang video ng press conference ng Ace Corporation kasama si Tyler. Sa video, inihayag ni Jordan na siya ay bumaba sa pwesto bilang presidente at hinirang si Victoria bilang susunod na presidente ng Ace Corporation na may malungkot na ekspresyon. Sa sandaling ito, si Tyler ay 1,000 beses na mas tuwang-tuwa kaysa kay Kayden. Tumalon si Tyler sa sopa sa sala na nakasuot ng sapatos. Bulalas niya kay Kayden, kahanga-hanga. Kayden, nakakabilib ka talaga. Ginawa mong ordinaryong tao si Jordan Steele mula sa isang presidente ng isang korporasyon. Natawa si Kayden at sinabing hindi na masasabi. Pumalakpak sila sa tuwa para magsaya na para bang nasa laban sila ng basketball at nakabunot si Kayden ng killer move o nakaharang sa kanyang kalaban. Matapos magdiwang kasama si Kayden, lumuhod muli si Tyler sa sopa at iniangat ang ulo para tumingin sa kisem. Tay, si Jordan Steele ang naging dahilan ng pagkalugi mo. Nanay, pinahiya ka ni Jordan Steele sa buong gabi, at ngayon, sa wakas nakaganti na ako para sayo. Nakita niyo ba yun? Sinampal siya ni Kayden at binatukan, hindi pa patay si tita. Bakit ka sumisigaw sa hangin? Kung gusto mong malaman nila, tawagan mo sila. Siyempre, tatawagan ni Tyler ang kanyang mga magulang, ngunit ang mag-asawang Colin ay sira na, at kahit na naghiganti si Tyler kay Jordan, malamang na hindi sila magiging ganoon kasaya. Tyler said to Kayden, "You should be the one making the call, Kayden. Aren't you going to call that bitch Haley Camden and brag about this?" Kayden nodded and said, "You're right. This promiscuous woman is finally mine." Haha. When Kayden was with Haley, he would call her a goddess and shower her with compliments subserviently like, complete bootlicker. However, in private, he would call Haley all sorts of nasty and derogatory names. Kayden managed to call Haley, but she refused to pick up. "How dare you hang up on me?" Kayden was a little enraged. However, in less than 10 seconds, Kayden suddenly received text from Haley, which read, "I'll call you tonight." Haha, Haley Camden is probably with Jordan Steele now. Okay then, I'll have a sweet conversation with you over the phone tonight then. Kayden smiled smugly. He had already popped some champagne to celebrate with Tyler. In the Ace Corporation's office building in Orlando. After the press conference, Jordan handed over his duties as the president to Victoria and packed up to leave. "You can take the car home." Victoria came to the elevator to see off Jordan and Haley and handed the key to her Porsche to Jordan. She knew that the Maybach that Jordan had driven to work this morning had already been taken away. Frank. Jordan pushed Victoria's tender hand away and declined, "Thank you, but it's alright, we'll just take cab home." Haley was hanging her head low. Although many of the company's employees had come out to see them off with good intentions, Haley felt extremely ashamed. She had made glorious appearance at the company during her first visit. Everyone praised her for her beauty and was in awe that she was the president's wife. However, she now felt that everyone was mocking her. "Take care, Mr. Steele, do visit us when you're free." Ashley and the others waved goodbye to Jordan. During Jordan's time at the company, he was very nice to his subordinates. After he took over as president, he had also given them better welfare and benefits. Hence, they genuinely liked him as their boss. Jordan did not say anything much. He boarded the elevator to the first floor and walked out of the office building. Haley griped with some resentment, "How are we supposed to go home? The villa is so far from here. Didn't you take Victoria Clark's car key when she offered it to you? It's not like you're not going to return the car to her." Jordan said, "Don't you like taking a cab?" "I called one." Haley retorted, "Who said so? I like riding in Porsches." For the first time since they reconciled, Haley snapped at Jordan with such a rude attitude. Jordan wasn't sad at all. Instead, he was overjoyed. Haley's attitude towards Jordan had really changed drastically since his career sank to the doldrums. That meant that his plan was working well. Very soon, Haley will initiate divorce. Jordan continued gently, "Haven't you been taking a cab home the past few days?"
Nakaramdam ng kaunting pag-aalinlangan, si Hailey ay hindi nangahas na sumagot. Sa halip na kompromiso siya. Sige, sumakay na tayo ng taksi. Ayaw ko sa panahon ngayon. Napakaaraw. Inilabas ni Hailey ang isang pares ng Gentle Monster sunglasses mula sa kanyang bag at isinuot ito upang protektahan ang kanyang mga mata mula sa araw. Ito ay isang sikat na tatak sa maraming nangungunang mga celebrity. Pagkatapos magsuot ng shades, si Hailey ay parang isang napakagandang celebrity. Maya-maya, dumating na sa entrance ng office building ang taxi na tinawagan ni Jordan. Isa itong kotse na may gawa na hindi man lang nakilala ni Hailey. Dahil ipinanganak sa isang mayamang pamilya, walang alinlangang pamilyar si Hailey sa mga luxury car brand. Gayunpaman, wala siyang gaanong alam tungkol sa mga kotseng mas mura. Sinulyapan niya ang kotse at sinabing, tumawag ka para sa isang normal na kotse. Oh gosh! Hinding-hindi ako sasakay sa ganoong sasakyan. Kapag tumawag si Hailey sa isang Uber, sisiguraduhin niyang pumili ng isang premium at marangyang kotse. Nagkukunwaring kamangmangan, nagtanong si Jordan, ibig mong sabihin, pipiliin mo ang gagawin. Hindi ko alam. Sinadya ni Jordan na tumawag ng mas murang sasakyan dahil iyon nga ang nararapat sa isang mura at walang hiyang babaeng tulad ni Hailey. Beep beep. Hindi pa rin nakakapasok sina Jordan at Hailey sa loob ng kotse matapos ang mahabang panahon, kaya bumusina na ang driver at ibinaba pa ang bintana para sumigaw sa kanila. Papasok ka ba o hindi? Sabi ni Hailey sa driver, umalis ka na lang. Hindi tayo upo sa ganyang sasakyan. Pagkatapos ay tumawag si Hailey sa isa pang taksi gamit ang kanyang telepono at nag-opt para sa isang luxury car model. Materialistikong babae. Hindi mo man lang magawa sa isang ordinaryong sasakyan. Paano ko asahang mahihirapan kang kasama ko? Tapos na si Jordan sa pagsubok kay Hailey, at ngayon ay nakumpirma na niya na siya ay isang mersenaryong babae na magmamahal lamang ng isang lalaki kung ito ay mayaman. Nag-alala si Jordan nitong nakaraang 2 araw na maaaring tumanggi si Hailey na makipaghiwalay sa kanya at magpa siyang magdusa kasama siya pagkatapos niyang maalis sa pamilya. Nag-aalala siya na baka sumuko siya at muling mapatawad dahil sa sobrang pagmamahal niya rito. Gayunpaman, tila hindi na niya kailangang mag-alala patungkol sa isyong iyon dahil hinding-hindi siya tatabi sa kanya sa kalungkutan at kalungkutan. Bumalik sila sa Rose Garden Villa sa Uber. Pagpasok pa lang nila ay naglakad na si Sylvie patungo sa Jordan na may dalang tasa ng lemon verbena tea. Jordan, umuwi ka na. Bakit ang aga mo bumalik ngayon? Kanina lang ako tinawagan ni Hailey para ipaalam na uwi na kayo, kaya espesyal na ginawa ko kayo ng isang tasa ng tsa. Ito ay lemon verbena tea. Sabi ni Hailey, naduduwal ka nitong nakaraang 2 araw, kaya parang gusto mo na ring masusuka kapag hinahalikan ka niya. Kaya tinanong ko ang aking mga kaibigan para sa ilang mga remedyo sa bahay, at sinabi nila na ang lemon verbena tea ay nakakatulong sa pag-alis ng pagkahilo. Bilisan mo, subukan mo. Salamat. Kinuha ni Jordan ang tasa habang iniisip sa kanyang sarili, ang iyong anak na babae ang dahilan ng aking pagduduwal, at ito ay hindi isang bagay na maaaring malunasan ng tsa. Si Benedict, na nasa gilid ni Jordan, ay naputol nang makita siyang humihigop ng tsa. Sandali, Jordan, may itatanong ako sayo. Nang makita kung gaano kabasto si Benedict kay Jordan, sinamaan siya ng tingin ni Sylvie at binatukan, ano ba ang importanteng tanungin mo siya ngayon? Mahaba ang araw ni Jordan sa trabaho. Hayaan mo muna siyang uminom ng tsa. Inilibot ni Benedict ang kanyang mga mata kay Sylvie, ang babaeng hangal na walang pakialam sa mundo ng negosyo, at ninisyan siya ng masama. Hindi pinansin ni Benedict si Sylvie at direktang nagtanong, Jordan, I saw on the news that you stepped down as the president of Ace Corporation. Totoo ba yun? Nagtatakang tanong ni Sylvie, ano? Jordan, hindi ka na presidente ng Ace Corporation. Dahil ba ayaw ng lolo mo sa Orlando at gusto niyang ayusin na pumunta ka sa EC o New York? Matagal ko nang gustong pumunta sa New York. Kailan ka alis? Sasamahan ka namin. Naisip ni Sylvie na bumaba na si Jordan bilang presidente ng Ace Corporation dahil may mas magandang pagkakataon para sa kanya. Nang hindi nagpapatalo, sinabi ni Jordan na may malungkot na ekspresyon, pinaalis ako ng lolo ko sa pamilya. Ano? Parehong namanghasi na Benedict at Sylvie. Kamakailan lamang ay inaalagaan at tinatrato nila si Jordan na parang anak nila dahil nga sa prestihiyosong background ng pamilya nito.
Kung si Jordan ay pinalaya sa kanyang pamilya, malamang na magsisimula silang maging malupit sa kanya tulad ng dati nilang ginagawa. Medyo nahirapan si Jordan na magpaliwanag, kaya sinabi ni Hailey sa kanyang mga magulang ang lahat ng nangyari sa kumpanya. Heartbroken, Sylvie lamented, paano nangyari yon? Napakalungkot ng buhay ng aking anak, nabuntis lang siya, at ngayon nangyari ito sa kanya. Hinila ni Hailey ang manggas ni Sylvie at sinabihan siyang huwag magsalita ng mga nakakapanghinayang salita. Sabi ni Jordan, bumalik kami para ayusin ang mga gamit namin. Butler Frank. May ipapadala si Mr. Reyes na mamamahala sa bahay sa hapon. Lilipat kami ni Hailey sa New City Residential Estate. Dapat bumalik na rin kayo. Bago buntis si Hailey, minsan lang dumating sina Benedict at Sylvie sa umaga at sa gabi. Pagkatapos mabuntis ni Hailey, lumipat si Sylvie. Ganap na itinuring nina Sylvie at Benedict ang lugar na ito bilang kanilang sariling tahanan sa nakalipas na 2 araw. Muli ay napasigaw si Sylvie sa paghihirap matapos marinig iyon. Napabuntong hininga si Benedict at agad na tumawag para sabihin ito kay Diana. Pagkatapos ibaba ang telepono, sinabi ni Benedict, gusto ng lola mo na pumunta kayo sa kanyang lugar para bigyan siya ng malinaw na paliwanag. Alam ni Jordan na hindi masyadong mahirap na lokohin sina Benedict at Sylvie. Gayunpaman, si Diana ang magiging pinakamalaking hadlang sa kanyang plano. Walang masabi si Hailey kung maghihiwalay ba sila o hindi dahil kailangan nila ng pagpayag ni Diana. Sinabi ni Jordan, pupuntahan natin siya pagkatapos nating ilipat ang mga gamit natin. Tumango si Benedict at sinabi kay Sylvie, ano pang hinihintay mo? Bilisan na natin at gumalaw din, ikaw ang nagpumilit na lumipat tayo dito, pero kailangan nating lumayo ulit pagkatapos ng ilang araw. Maraming bagay na dapat ilipat sina Jordan at Hailey, at hindi nila kayang pamahalaan ng mag-isa. Kaya tumawag si Jordan ng ilang mover para tumulong sa paglipat ng kanilang mga personal na gamit sa residential estate ng New City. Napuno ng emosyon si Jordan nang muling dumating sa New City Residential Estate. Dito na sila tumira ng 2 sa loob ng 3 taon, ngunit pagkatapos nilang magkasundo ay nanatili sila sa villa. Ang huling pagpunta dito ni Jordan ay para mag-inspect ng mga gamit matapos niyang matuklasan na niloko siya ni Hailey. Sa sala, nagkusa si Jordan na hawakan ang kamay ni Hailey at sinabing, Honey, noong nakatira tayo dito noon, ayaw mo pa rin akong makisama sa isang kwarto. Hindi mo naman hihilingin na matulog ulit sa hiwalay na kwarto sa akin ngayon, ha? Naningkit ang mga mata ni Hailey, at nang marinig niya ang mga salita ni Jordan ay nabalik siya sa kanyang katinuan at sinabing, Siyempre, hindi ako matutulog sa hiwalay na kwarto sa'yo, pero ngayong umaasa na ako, mas mabuting huwag na lang. Tumango si Jordan at sinabing, alam ko. Inutusan din ako ng doktor na umiwas sa pakikipagtalik sa'yo. Hindi kita hawakan. Matapos sabihin ang mga salitang ito, naalala ni Jordan ang larawang kuha ni Elle. Sa larawan, karga-karga ni Kaden ang buntis na si Hailey sa mobile home sa Maple Forest. Alam ng Diyos kung ano ang ginawa nila sa loob. Hailey Camden, sana kahit manloko ka, magkaroon ka ng tikas na makipagtalik sa ibang lalaki pagkatapos mong maipanganak ang bata. Ipagdasal na lang ni Jordan na walang magawa ang dalawa. Habang sinulyapan ni Jordan si Hailey ng buong pagmamahal, sinabi niya, huwag kang mag-alala, kahit na hindi na ako bahagi ng pamilya Steele, magsusumikap pa rin akong kumita ng pera para matustusan ka at ang ating anak. Hindi ko hahayaang maghirap kayong dalawa. Siyempre, sinasabi lang niya yun para mas kumbinsihin pa si Hailey na talagang tinanggihan siya. Umiti si Hailey ng alanganin at tumingin kay Jordan. Malumanay niyang sinabi, Silly hubby, huwag ka ng panghinaan ng loob. Baka nagkamali si Lolo. Hindi natin dapat isipin kung paano magsisikap ngayon, ngunit tumuon sa pag-isip ng isang paraan upang muling kilalanin ka ni Lolo. Gabi na. Puntahan natin si Lola. Sa villa ni Old Mrs. Camden. Matapos mabalitaan ni Diana na pinalaya si Jordan ng mga Steele, sabik na sabik siya na hindi man lang nakainom ng tubig at pasimpleng nagpabalik-balik sa villa. Nang dumating sina Jordan at Hailey, dumating na rin ang pamilya ni Herman. Jordan, nakipag-ugnayan ka na ba sa lolo mo? Agad na tanong ni Diana kay Jordan. Umiling si Jordan. Ano ang tungkol sa iyong mga magulang? Nagpatuloy si Diana sa pagsisiyasat. Sabi ni Jordan, hindi sinasagot ng tatay ko ang mga tawag ko. Kinausap ko ang aking ina at siya ay pinatalsik din sa pamilya. Nasa Australia siya ngayon at sinabi niyang totoo lahat ang sinabi ni Lolo. Ay!
Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Diana at napabulalas, paano nangyari ang ganoong bagay ng biglaan? Si Elle, nakaupo sa sopa at nakasuot pa rin ng masikip na damit, ay tumawa at nagsalita. Since pinalayas na si Jordan sa pamilya niya, wala na siyang pera ngayon, di ba? Haha, Hailey, ilang araw ka palang naging asawa ng presidente, bumalik ka na ulit sa pagiging commoner. Umirap si Hailey kay Elle at sumagot, mind your own business. Ni hindi ka marunong maglaban ng damit kapag marumi. May tatak din ng kamay ng isang lalaki. Elle, car mechanic ba ang boyfriend mo? Bakit ang dumi ng kamay niya? Natural kay Jordan ang itim na handprint sa kanyang damit. Noong araw na yon, ipinagpalit ni Jordan ang mga kotse kay Salvatore, ngunit ang manibela at mga binocular sa kotse ng huli ay napakarumi. Pagkabalik sa opisina, napuno pa rin ng galit si Jordan nang malaman na niloko siya ng kanyang asawa at hindi naghugas ng kamay. Nagkataon namang sumulpot si Elle ng mga oras na yon. Ayon na bahiran ang malinis niyang damit. Galit na tumahol si Herman, Hailey Camden. Mind your words, wala talagang boyfriend si Elle. Gayunpaman, si Elle ay hindi naabala. Ano bang masama kung madumi ang damit ko? Gusto ko lang magsuot ng maruruming damit. Sino ka para manggulo? Pagkasabi noon ay tahimik niyang sinulyapan si Jordan. Hindi naglakas loob si Jordan na tumingin ng diretsyo sa maalinsangan niyang mga mata. Itong maliit na batang babae na si Elle ay pinahiya ako dahil sa pagiging walang pera sa ibabaw, ngunit suot pa rin ang parehong damit na ginawa niya noong naghalikan kami. Ibig sabihin, malamang na nahulaan niya na ang lahat ng ito ay plano ko lang. Aware si Elle sa affair ni Hailey, at ipinakita rin niya kay Jordan ang mga litrato ng rendezvous ni Hailey kay Kaden. Kahit sinong lalaking nasa sapatos ni Jordan ay hindi makakakilos na parang walang nangyari. Nagkataon lang na pinaalis si Jordan sa pamilya Steele sa sandaling ito. Nahulaan ni Elle na ang pagpapatalsik kay Jordan ay mas malamang kaysa sa hindi, isang pagkukunwari upang linlangin si Hailey na hiwalayan siya. Upang makuha ang puso ni Jordan, sadyang pinuna ni Elle ang pagiging isang walang pera upang matrigger ang materialistikong pag-isip ni Hailey at makaramdam siya ng kakilakilabot. Umaasa rin siya na mas maagang maghiwalay sina Hailey at Jordan para mapakasalan niya ito. Galit na hinampas ni Diana ang mesa at sumigaw, nagkasya na ba kayo? Bakit ba kayo nag-aaway patungkol sa mga walang kwentang bagay tulad ng kung madumi ang damit ni Elle at kung may boyfriend ba siya o wala sa ganoong pagkakataon? Kung ang Jordan ay maaaring magmana ng 10-10 bilyong dolyar na halaga ng mga ari-arian na pagmamay-ari ng Steeles ay ang pinakamahalagang issue sa ngayon. Matagal itong pinag-isipang mabuti ni Diana bago biglang nagtanong kay Jordan, Jordan, kumusta ang relasyon niyo ng iyong magkapatid? Sumagot ng totoo si Jordan, medyo close kami noong mga bata pa kami, pero paglaki namin, inayos ako ng lolo ko na pumunta sa iba't ibang lugar para sa iba't ibang pagsubok ko. Tumango si Diana at sinabing, ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga ari-arian at ari-arian ay palaging napakatindi sa mga mayayamang pamilya tulad ng sayo. Ang biglaang paglitaw ng iyong ulat sa pagsusuri sa paternity ng Ene na ginawa mahigit 10 taon na ang nakalipas ay malamang nakagagawa ng iyong mga kapatid na nagsisikap na siraan ka. Matapos marinig ang kanyang mga salita, galit na sinabi ni Sylvie, siniraan ng mga kapatid ni Jordan si Jordan dahil gusto nila ang 12 bilyong dolyar na halaga ng mga ari-arian, lahat sa kanilang sarili. Sumang-ayon si Benedict sa pananaw na yon. Hindi inaasahan ni Jordan na mag-iisip sila mula sa pananaw na yon at bigla na lang siyang nawalan ng mga salita para sa paliwanag. Ipinagpatuloy ni Diana, gayon din, ang pagsusuri sa paternity ng Ene na ginawa ni Butler Frank sa iyong sample ng buhok ay maaaring hindi tumpak. Narinig ko na ang mga buhok lamang na binunot mula sa ugat ang magbibigay ng tumpak na mga resulta. Jordan, sa palagay ko ay dapat kang pumunta sa England upang makilala ang iyong lolo at gumawa ng isa pang pagsusuri sa paternity ng Ene sa kanyang presensya. Kahit na lumalabas na hindi ka naugnay sa mga stile sa pamamagitan ng dugo, bumubul ka ng mga dekada na naninirahan kasama sila, at ituturing kanila bilang kanilang sarili dahil sa mga damdaming naalagaan mo sa kanila. Nagmamadaling sumang-ayon si Sylvie, Jordan, kailangan mong pumunta sa England. Isama mo si Hailey at makita mo ang iyong lolo. Kapag nakita ka niya, magluluto siya. Bilang mga magulang mismo, alam namin kung gaano kahirap magpalaki ng isang anak at ang ugnayan na mayroon ka sa kanila sa nakalipas na 2 dekada o higit pa ay hindi madaling masira.
Inasahan ni Jordan na gustong pumunta ng mga Camden sa England, kaya pinaghandaan niya yon. Umiling si Jordan at sinabing, pinaplano ko ring pumunta sa England, ngunit malinaw na sinabi ni Butler Frank na ayaw akong makita ni Lolo. Bukod dito, nakatanggap lang ako ng tawag mula sa VA Visas & Immigration na hindi ako pinahihintulutang pumasok sa VA. Nagulat ang lahat sa narinig. Nagtatakang tanong ni Sylvie, bakit? Pero hindi naman natin kailangan ng visa para makabiyahe sa VA, di ba? Si Elle, na nakaupo sa sopa na nakapatong ang isang paa sa kabila, ay nagsabi ng may pang-aalipusta, huwag kang magpakatanga, hindi ba normal na makialam ang mga otoridad at magdesisyon kung sino ang pinahihintulutang pumasok? Noong nag-abroad ako noong nakaraang taon, isang lalaking nasa harapan ko ang hinila palabas sa pila sa airport habang naghihintay na sumailalim sa mga security check. Sinabi sa kanya ng staff ng airport na nakatanggap sila ng mensahe mula sa immigration na nagsasabing hindi siya pinapayagang pumasok sa bansa at hindi siya papayagang magparehistro kahit na may valid siyang visa noong panahong iyon. Sa sandaling ito, sumingit si Hailey, nakatawag din ako. Katulad ni Jordan, tinanggihan akong pumasok. Ano? Nagulat ang mga Camden. Sabi ni Diana, the Steels are really very powerful. Maaari pa nilang gawin ang isang tao na tanggihan ang pagpasok sa England. Jordan, mukhang desidido na ang lolo mo na hindi ka makita. Sinabi ni Jordan na may hitsura ng paghihirap, bakit napakawalang puso ni lolo? Nang makita kung gaano kagalit si Jordan, naisip ni Diana na hindi nararapat na tanungin pa siya. Sinabi niya, Jordan, hihilingin ko sa aking kaibigan sa England na hanapin ang iyong lolo at tingnan kung maaari naming ayusin na makipagkita ka sa kanya para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Pansamantala, subukang makipag-usap kay Butler Frank at tingnan kung may pagkakataong baguhin ang mga bagay-bagay. Salamat po, Lola. Malinaw na alam ni Jordan na bagaman maraming kaibigan si Diana sa England, wala ni isa sa kanila ang kapantay ng kanyang lolo. Bilang patriarch ng pinakalihim na mayayamang pamilya sa mundo, ang lolo ni Jordan ay makakatagpo lamang ng mga naunang gumawa ng mga kaayusan. Kahit na ang isang tao sa katayuan ni Mr. Walton ay hindi makikita sa kanya kung wala ang pag-aayos ni Jordan, lalo na ang iba. Pagkatapos, sabay na kumain ang mga Camden, at bumalik si Jordan sa New City Residential Estate kasama si Hailey. Sa kanyang pag-uwi sa kanyang tahanan sa nakalipas na 3 taon, hindi agad nagpahinga si Jordan at sa halip ay nagbukas ng bote ng red wine para ibuhos sa sarili ang isang baso nito. Siya ay natiwalag sa pamilya at nawalan pa ng posisyon bilang presidente ng Ace Corporation. Kaya, kailangan niyang kumilos na parang nalulungkot at miserable. Bakit? Bakit kailangang gawin sa akin ito ng tadhana? Bulong ni Jordan sa sarili habang umiinom ng alak. Sa kabilang banda, nakatayo si Hailey sa gilid at tinitigan ang dismayadong ekspresyon ni Jordan. Pakiramdam niya ay parang hindi nagpapanggap si Jordan. Hindi naman sa may mahusay na acting chops si Jordan, pero sobrang kilig na kilig siya ngayon, at naramdaman din niyang pinaglalaruan siya ng tadhana. Gayunpaman, hindi nalungkot si Jordan dahil sa pagpapatalsik sa kanya, kundi dahil sa relasyon ni Hailey. Inilalabas ni Jordan ang lahat ng kanyang nakakulong na paghihirap na nagmula sa pagkakanulo ni Hailey, na naging dahilan upang maniwala si Hailey na ito ay dahil sa nangyari sa kanya ngayon. Hindi nagtagal, nakainom na si Jordan ng 2 bote ng red wine ng mag-isa. Pagkatapos ay bumagsak siya sa countertop sa kalasingan. Hubby. 2 beses na tinawag ni Hailey si Jordan, ngunit hindi ito tumugon. Pagkatapos ay tinapik niya ang mukha nito gamit ang mga balingkinitang daliri nito bago muling tinawag ang pangalan nito. Jordan, gumising ka, huwag ka dito matulog. Lalamigin ka. Bumalik ka na sa loob. Gayunpaman, hindi pa rin sumasagot si Jordan matapos itong tumawag sa kanya ng ilang beses. Hindi mo mapapagising ang taong nagkukunwaring tulog. Gayon din, si Jordan ay hindi lasing ngunit nagpapanggap lamang na lasing. Napabuntong hininga si Hailey. Siya ay isang mahinang babae na walang lakas para buhatin ang matipunong lalaki tulad ni Jordan. Isa pa, buntis siya ngayon, at delikado para sa kanya na gawin yon dahil baka mahulog siya. Napatingin si Hailey sa lasing na si Jordan at sa 2 bote ng red wine na walang laman. Dahil sa antas ng alak ni Hailey, hihimatayin siya pagkatapos uminom ng 1 kalahating bote ng alak. Sa kanyang opinyon, malamang na malasing si Jordan dahil naubos niya ang 2 bote ng alak habang nilulunod ang kanyang kalungkutan.
Pagkatapos uminom ng 2 bote, siguradong lasing na siya. Kaya naman, tumigil si Hailey sa pagpapanggap na isang mabait at magandang babae. Sumigaw siya ng mahina, walang anuman. Ano ang silbi ng pagtatago sa bahay at nilunod ang iyong kalungkutan sa alak? Kung mayroon ka kung ano ang kinakailangan, pumunta sa England upang makita ang iyong lolo at hilingin ang iyong mga ari-arian pabalik. Ile! Propesyonal na sinanay si Jordan upang makontrol niya ang antas ng kanyang alak sa kanyang kalooban. Walang paraan na malasing siya sa 2 bote ng alak. Nadurog ang puso ni Jordan na nagpapanggap na lasing sa sinabi ni Hailey. So ito ang babaeng mahal na mahal ko, ha? Bukod sa tagal ng panahon kung saan pinabayaan ni Jordan si Hailey noong sila ay nagdiborsyo, siya ay nag-aalaga sa kanya ng walang kondisyon bawat araw sa 3 taon ng kanilang pagsasama. Pero ano ang ginawa ni Hailey kay Jordan? Noong si Jordan ang presidente ng Ace Corporation sa panahong ito, si Hailey ay naging sobrang masunurin at sumusunod sa kanya. Sa ibang mga pagkakataon, ang kanyang saloobin ay ganap na kabaligtaran. Bumalik na siya ngayon sa dati niyang sarili nang itiwalag si Jordan sa pamilya Steele. Mahal niya ba talaga ako? Kung hindi, bakit niya maaalala ang mga kanta na pinakinggan ko at ang mga paborito kong pagkain? Pero kung mahal niya ako, bakit niya ako kukutyain kapag ako ay down at out? Hindi ba't dapat inaaliw ng asawang babae ang kanyang asawa at binibigyan siya ng lakas ng loob kapag ang kanyang karera ay nasa gulo? Habang malungkot at emosyonal si Jordan, nakarating na si Hailey sa kwarto. Umakyat si Hailey sa kama at sumandal sa cushion habang tinatawagan si Rachel sa phone. Rachel, tulog ka na? Narinig ni Jordan na nakapatong ang ulo sa bar top counter sa sala, ang boses ni Hailey habang nagsasalita sa telepono. Kaya naman, agad na bumangon si Jordan mula sa bar top counter at tahimik na naglakad na nakayapak patungo sa kwarto kung saan siya nakatayo sa labas ng pinto upang mag-eavesdrop. Hindi tuluyang isinara ni Hailey ang pinto at sa halip ay bahagyang nakaawang ito. Kaya naman, hindi lamang malinaw na naririnig ni Jordan ang kanyang boses, ngunit nakikita rin niya si Hailey sa siwang ng pinto. Tanong ni Rachel, alam kong tatawagan mo ako. Hindi pa ako matutulog. Kumusta ang mga bagay sa iyong panig? Nakipag-ugnayan na ba ang asawa mo sa kanyang lolo? Sagot ni Hailey, hindi, kami ni Jordan ay hindi pinapasok sa biwe. Tila ba desidido ang kanyang lolo na itakwil siya? Nilulunod ni Jordan ang kanyang kalungkutan sa alak at ngayon ay nakahiga siya sa sala. Sabi ni Rachel, Hailey, sa tingin ko mas mabuting gumawa ka ng mga plano para sa iyong kinabukasan ng mas maaga. Kung walang magawa, hiwalayan mo na lang si Jordan. Hinahangaan ka ni Kaiden at ang kanyang pamilya ay nagkakahalaga din ng 12 bilyong dolyar. Hindi sila mas mababa sa Steeles. Napabuntong hininga si Hailey at sinabing, 3 taon na kaming kasal ni Jordan at inaabangan ko ang kanyang anak. Paano ko na lang siya hiwalayan? Saka hindi papayag si Lola. Nag-aalala rin ako na baka si Jordan ang magpapatalsik sa kanyang pamilya. Paano kung malaman kong nagpapanggap lang talaga siya pagkatapos ko siyang hiwalayan? Hindi ito ang unang beses na nagpanggap siyang mahirap. Isang beses nang hiwalayan ni Hailey si Jordan, at kahit na hindi ito legal, natutunan niya ang kanyang leksyon. Kaya naman, hindi siya nangahas na hiwalayan si Jordan ng madali ngayon. Kung si Jordan ay naging presidente muli ng Ace Corporation pagkatapos niyang hiwalayan siya, magiging tanga siya. Tumawa si Rachel at sinabing, madali lang yan. Maaari mong subukan ang Jordan. Tanong ni Hailey, paano? Si Rachel ay nagkaroon ng inspirasyon at sinabi niya, maaari mong tawagan sina Kaiden at Tyler at hilingin sa kanila na pumunta sa Orlando. Kung sadyang niloloko ka ni Jordan, dapat alam niya ang tungkol sa mga affairs mo kina Kaiden at Tyler. Kapag dumating ang oras, maaari mong ipaalam sa Jordan ang tungkol sa kanilang pagdating sa Orlando. Kung hindi pa pinalayas ng Steeles si Jordan, tiyak na magagawa niyang lumpo silang dalawa dahil sa kanyang kapangyarihan. Maaari mong bantayang mabuti sina Kaiden at Tyler at tingnan kung may mangyayari sa kanila. Nagulat na sabi ni Hailey, papuntahin sina Tyler at Kaiden sa Orlando. Kung pareho silang mabugbog, ibig sabihin ay pinatalsik ni Jordan ang kanyang pagpapatalsik. Kung pareho silang hindi nasaktan, ito ay magpapatunay na si Jordan ay talagang naging walang pera. Magandang ideya. Rachel, napakasaya kong naging matalik kitang kaibigan. Tinulungan mo na ako simula nang makipagkasundo ako kay Jordan. Nakatayo sa may pintuan sa labas ng kwarto, hindi narinig ni Jordan ang sinabi ni Rachel.
Boses lang ni Hailey ang naririnig niya. Gayunpaman, halos mahulaan niya ang nilalaman ng kanilang pag-uusap batay sa mga salita ni Hailey. Tama ang hula ko. Ang mabangis na babaeng ito, si Rachel Quinn, ay nag-udyok kay Hailey at naghihikayat sa kanya na lokohin ako sa lahat ng oras na ito. Alam na niya ang tungkol sa relasyon ni Hailey kay Tyler Collins at Kayden Huxley. Ngayon, hinihiling niya kay Hailey na subukan ulit ako. Buti na lang at nalaman ko ito sa pamamagitan ng pag-eavesdrop sa kanya. Kung hindi ako hihiwalayan ni Hailey Camden, kahit na makastrated sina Tyler Collins at Kayden sa Orlando. Maging si Jordan ay kailangang umamin na si Rachel ay talagang may kakayahan sa pakikitungo sa mga lalaki. Si Hailey ay isang prangka na tao na hindi magagawang baguhin ni Jordan ang kanyang isip kung wala ang tulong ni Rachel. Ilang sandali pa ay nagkwentuhan sina Hailey at Rachel bago ibinaba ang tawag. Kaagad pagkatapos, tinawagan muli ni Hailey si Kayden. Kayden. Nang marinig ang magiliw na paraan ng pagtawag ni Hailey sa kanyang pangalan, naramdaman ni Jordan na tinusok ng mga karayom ang kanyang puso. Alam ng Diyos kung gaano karaming beses siyang kinausap ng walang hiyang babaeng ito nang buong magdamag akong abala sa pagtatrabaho. Tanong ni Kayden, na-miss mo ba ako, gorgeous? Nabalitaan ko kay Rachel na pinalayas na ang asawa mo sa pamilya niya. Totoo ba yun? Pumayag naman si Hailey. Sabi ni Kayden, Hailey, para kang Diyosa. Hindi mo kayang tanggapin ang hirap. Ngayong mahirap ang asawa mo, bakit hindi mo siya hiwalayan? Alam mo kung gaano kita kamahal. Hindi ba mas mabuting makasama ako kaysa sa walang kwentang asawa mo? Sabi ni Hailey, Kayden, masama ang loob ko ngayon, at ayaw ko ring makipag-usap sa asawa ko. Pwede ka bang pumunta sa Orlando para samahan ako? Gusto kitang makita. Tuwang-tuwa si Kayden na ang kanyang pinakamamahal na babae ang nagkusa na anyayahan siya, at kahit na parang hindi maliwanag. Noong si Jordan pa ang presidente ng Ace Corporation, si Kayden ay maglalakas loob lamang na makipag-ugnay kay Hailey ng palihim. Ngayong sira na si Jordan, walang dahilan para matakot si Kayden sa kanya. Kaya naman, sinabi ni Kayden, pupuntahan kita bukas. Pero kung ganoon pa rin ang ugali mo at tumanggi akong gumawa ng iba maliban sa hawakan ang iyong kamay, sa tingin ko ay hindi mahalaga kung lalampas ako o hindi. Para mapuntahan si Kayden, walang choice si Hailey kundi ang sabihin, sige, basta pumunta ka at samahan mo ako, hahayaan kitang gawin lahat ng gusto mo, okay? Hahaha. Walang problema, aalis ako ng maaga bukas ng umaga. Sa kabilang linya, tuwang-tuwa si Kayden. Si Jordan, na nasa labas ng pinto, ay galit na galit nang marinig ang mga salitang iyon. Kahit alam niyang sinabi iyon ni Hailey para lang mapalapit kay Kayden, naiinis pa rin siya. Bilang asawa niya, talagang nadismaya siya nang marinig niya ang mga bagay na iyon sa isang lalaki. Sa siwang ng pinto, natuklasan ni Jordan na nakangiti si Hailey pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon. Paano mo nagagawang umiti? Walang hiya kang asong babae. Hindi ko hahayaang makuha mo ang gusto mo. Dapat kitang pasimulan ng diborsyo sa akin at pagkatapos ay pagsisisihan mo ito sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Si Jordan ay labis na nabalisa ngunit hindi naglakas loob na igalaw ang kanyang katawan o gumawa ng ingay sa takot na matuklasan siya ni Hailey. Kung hindi, ang kanyang mga pagsisikap ay mawawala ng kabuluhan. Maya-maya may tinawagan ulit si Hailey. Tyler, matagal na tayong hindi nag-contact sa isa't isa. Kamusta ka? Tanong ni Hailey. Itinuring ding dating asawa ni si Tyler, ngunit pagkatapos tanggihan ng mga call-in, hindi na pinapansin ni Hailey si Tyler. Malamig na sabi ni Tyler, nagulat ako nang makatanggap ako ng tawag mula sa iyo. Ang Collins ay nasa ganoong kalagayan dahil sa iyo, ikaw ay babae. Ayaw nang makipagtalo ni Hailey kay Tyler. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa kasal dati, ngunit ang aking lolo ay nagtanim ng kanyang mga tauhan sa opisina ng abogado. Kahit hindi kita hiwalayan, hindi magiging legal ang kasal natin. Naiinis na sabi ni Tyler, sa tingin mo ba ay napupot ako sa'yo dahil nag-umpisa ka sa hiwalayan? Hindi man lang ako makapagpasalamat para dito. Isa ka lang palaboy na babae. Malas ang sinumang magpakasal sa'yo. Nakita ni Jordan si Hailey na mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao mula sa labas ng pinto. Si Hailey ay hindi kailanman nagkaroon ng tunay na damdamin para kay Tyler, at siya ay nakasama niya noon. Dahil lamang sa mas mayaman si Tyler kaysa kay Jordan. Gayunpaman, tama ang sinabi ni Tyler. Isang malaking kasawian para sa sinumang lalaki ang mapapangasawa ni Hailey.
Habang ikinasal si Hailey kay Jordan, ginawa niya itong cuckold. Pagkatapos niyang pakasalan si Tyler ng maglaon, ang pamilyang Collins, na noong una ay isang top tier, ay napunta sa bingit ng bangkarota. Pagkatapos ay nakipagkasundo siya kay Jordan, ngunit tumalikod ito mula sa presidente ng isang korporasyon pagkatapos niyang maging isang lalaking walang pera. Ito ay hindi masyadong maraming upang sabihin na siya ay isang jinx. Tyler said viciously, "Hailey, let me ask you, talagang pinalayas na ba si Jordan sa kanyang pamilya? Hindi siya naglalaro ng anumang mga trick, siya ba? Eksperto ang asawa mo sa pagpapanggap na mahirap." Alam ni Hailey na sabik si Tyler na maghiganti kay Jordan. Sabi niya, totoo na sa pagkakataong ito, at hindi kami nakapasok sa VA. Tinawagan kita sa pagkakataong ito para sabihin sa iyo na maaari kang bumalik sa Orlando. Alam kong nakatakas ka sa New York at hindi na nangahas na bumalik mula noon dahil sa nangyari sa Roxy Hotel dati. Ang iyong mga magulang ay nasa Orlando sa lahat ng ito. Siguradong miss na miss ka na nila pagkatapos ng mahabang panahon na hindi ka nagkita. Alam ni Hailey na matagal nang hindi naglakas loob si Tyler na bumalik sa Orlando dahil natatakot siyang haharapin siya ng underground forces ni Jordan. Paalala ni Hailey, kung hindi ka maglakas loob na sumama, maaari kang magtanong sa paligid at malaman mula sa iyong mga kaibigan na gangster, tulad ni Pablo o Salvatore, kung nagtatrabaho pa sila sa Jordan. Si Hailey ay walang mga kaibigan na gangster o may masasamang pinagmulan. At least, kilala siyang mabuting babae. Kaya naman, gusto niyang gamitin si Tyler para imbestigahan ang background ng underground forces sa Orlando at alamin kung sina Pablo at Salvatore ay nasa ilalim pa rin ni Jordan. Kung sila nga, ito ay magpapatunay na ang pagpapatalsik ni Jordan sa kanyang pamilya ay pawang isang gawa. Siyempre, nakita ni Hailey ang malaking pagkakaiba sa ugali ni Pablo nang dumating siya sa Ace Corporation dati. Malamig na yumuko si Tyler at sinabing, "Hindi ako tanga. Hindi ko kailangan ng paalala mo. Tiyak na magtatanong ako sa paligid ng malinaw bago pumunta. Kung wala na talagang backers ang asawa mo, maghintay ka para kunin ang bangkay niya. Hoy, wag kang ang magpakatanga." "Hoy ni." Nag-aalalang sabi ni Hailey, pero ibinaba na ni Tyler ang telepono. Nakatayo sa labas ng pinto, kumunot ang noo ni Jordan at agad na nagpadala ng text kay Pablo, "Huwag ka munang gumawa ng kahit ano kina Tyler Collins at kay Den Huxley." Halos kaagad na sumagot si Pablo, "Mr. Jordan." Siyempre, si Frank at Pablo ay nagtatrabaho pa rin para sa Jordan, at ang paraan ng kanilang pag-ugali sa Ace Corporation dati ay isang gawa lamang. Bang! Sa mahinang tunog, pinatay ni Hailey ang desk lamp at natulog. Tahimik ding bumalik si Jordan sa bar top counter at nagpatuloy sa paghiga. 7:07 ng umaga kinaumagahan, kalahating matino si Jordan nang maramdaman niyang may tumatapik sa kanyang mukha. Habi. Tulog talaga si Jordan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay sumalubong sa kanya ang magandang mukha nito. Pagkagising ni Jordan, tumingin siya sa bar top counter at nagtanong, "Paano ako nakatulog dito?" Umiling si Hailey at nagtanong, "Siguro na parami ka nang nainom, di ba? Ni hindi mo na maalala kung saan ka nakatulog. Hindi kita magagalaw o magising kagabi kahit anong pilit ko. Hindi ka naman nilalamig, di ba?" Umiling si Jordan at sinabing, "Ako ay isang martial arts practitioner. Hindi ako madaling magkasakit." Nang makitang nakabangon na si Hailey, bigla ang bumaba si Jordan sa barstool at sinabing, "Ipagtitimpla kita ng isang tasa ng honey water. Hindi mo na kailangan, nakakain na ako." Inabot ni Hailey at hinila pabalik si Jordan. "Nakakain ka na? Ikaw ba mismo ang gumawa?" Tanong ni Jordan na nakatingin kay Hailey. Tumango si Hailey at sinabing, "Alam ko kung gaano kakalungkot at uminom ka rin ng labis na alak, kaya gumawa ako ng isang tasa para sa aking sarili. Hindi mo na ako kailangang gawing honey water simula ngayon. Gumising ako ng maaga para magawa ko ang sarili ko." Sa sandaling ito, natigilan si Jordan sa pwesto. Igigiit ni Hailey na pinainom siya ni Jordan ng pulot sa umaga kahit na siya ay may sakit sa nakalipas na 3 taon. Hindi dahil sa wala itong konsensya at hindi makonsiderasyon sa kanya. Sa halip, sinabi niyang isang hindi maipaliwanag na kaligayahan ang makainom ng honey water na personal na ginawa ng kanyang asawa para sa kanya. Bukod dito, ang paggawa ng honey water mismo ay isang madaling gawain na maaaring gawin sa loob ng 10 segundo o higit pa. Pinakamahalaga, ito ay isang simbolo ng pag-ibig.
Gayunpaman, ngayon, sinabi sa kanya ni Hailey na itigil ang paggawa nito mula ngayon. Hulaan ni Jordan ang dahilan ng kanyang desisyon. Nais ni Hailey na dahan-dahang masanay sa buhay na wala si Jordan dahil inihahanda na niya ang sarili sa hiwalayan. Bagamat dapat na matuwa si Jordan na may intensyon si Hailey na hiwalayan siya, nakaramdam siya ng labis na pagkabalisa at pagkawasak ng puso. Bigla niyang tanong, "Honey, ngayong na-expel na ako sa pamilya, mahihirapan akong maghanap ng trabaho dito kasi wala pa akong diploma. Iiwan mo ba ako balang araw?" Nalungkot talaga si Hailey nang marinig iyon at napakababa niya ng tingin kay Jordan. Talagang ibinababa niya ang kanyang sarili at sinasabi ang mapagpakumbabang mga salita sa kanya sa paraang alipin. Gayunpaman, sinabi ni Hailey, "Hindi, hubby, huwag mo nang isipin yon. Tinanghali kami ni Rachel na magtanghalian. Matulog ka na at makakaalis na tayo ng 10:00. Paano yun tunog?" Naman. Bumalik si Jordan sa kwarto para sa isang maikling idlip. Sa sandaling ito, nagmaneho na si Tyler papunta sa pinakamalapit na rest area sa expressway. Hindi nangaha si Tyler na ipagpatuloy ang pagmamaneho at sa halip ay tinawag si Salvatore. "Magandang umaga, Salvatore. Hindi ko naman iniistorbo ang pahinga mo, ha?" Magalang na bati ni Tyler. "Sino ito?" Si Salvatore ay kumakain ng mga donut at kape. "Ako si Tyler," sunod-sunod na sabi ni Tyler. Naiinip na sabi ni Salvatore, "Paano ko malalaman kung sinong Tyler ka? Anong buong pangalan mo?" "Tyler Collins." "Ako si Tyler Collins. Leonard Collins ng tatay ko at nagkita na kami dati." Galit na sabi ni Tyler. Mabilis na pinunasan ni Salvatore ang kape sa kanyang labi. Ipinadala ni Tyler ang sarili sa Salvatore. Dati nang inutusan sila ni Jordan na i-castrate si Tyler, ngunit wala na siya kahit saan, kahit na pagkatapos nilang maghanap ng mataas at mababa sa Orlando sa panahong ito. Hindi niya inaasahan na si Tyler ang magkukusa na tumawag sa kanya ngayon. Gayunpaman, sinabihan din siya ni Pablo na huwag saktan si Tyler at kay Den pansamantala kahapon. Kaya naman, pinakitunguhan ni Salvatore si Tyler ng may magandang ugali. "Ikaw pala, Mr. Collins. Matagal-tagal na rin simula nung hindi kita nakita. Saan ka kumikita ng malaki ngayon? Bigyan mo ako ng trabaho kapag may pagkakataon ka. Naghihintay kami para maghanap buhay." Nang marinig ni Tyler na medyo magiliw pa rin ang ugali ni Salvatore, naramdaman ni Tyler na may pagkakataon siya. "Salvatore, gusto kong tanungin ka kung nagtatrabaho ka pa rin kay Mr. Jordan Steele." Tanong ni Salvatore, "Jordan Steele? Hindi mo ba nakita ang balita? Matagal nang naging walang pera si Jordan. Matagal na akong tumigil sa pagtatrabaho para sa kanya." "Totoo ba yon?" Nag-aalinlangan si Tyler. Ipinaliwanag ni Salvatore, "Ano ang paninindigan ko sa pagsisinungaling sayo? Lagi kong sinusundan si Mr. Dalton at wala akong personal na kaugnayan kay Jordan Steele. Nagtatrabaho si Dalton para kay Reyes at ngayon ay hindi na kinikilala ni Reyes si Jordan Steele bilang kanyang amo. Umalis na siya papuntang England. Mr. Umalis na rin si Dalton, so call the shots in Orlando now, haha." Ngumiti si Tyler na nakatayo sa rest area. Isang marahas na sampal ang ibinato sa mukha ni Tyler. Napakalakas ng sampal kaya natumba si Tyler sa lupa. Lumingon si Jordan para makitang hindi matangkad at matipunong lalaki ang sumampal kay Tyler kundi si Victoria. "Victoria Lee." Nagulat si Jordan. "Ano ang napapanahong pagliligtas? Sino yan? Sinong bumangga sa akin?" Nagmamadaling bumangon si Tyler mula sa lupa. Sinampal na naman siya ni Victoria. Smack! Saway ni Victoria, "Tyler Collins, itong dalawang sampal ko ay isang aral na itinuturo ko sa iyo sa ngalan ng iyong mga magulang. Mahigit 2 dekada ka nang nabuhay, ngunit wala kang anumang asal o kahihiyan. Mabait at mapagbigay si Jordan kaya pinalaya kanya dati. Gayunpaman, ngayon, sinisipa mo siya kapag siya ay nakababa na at sinabi mo pa ang mga bagay na nakakadiri. Hindi ka man lang ba nahihiya?" Hindi akalain ni Tyler na si Victoria, ang magandang babaeng amo, ay hahampasin siya ng ganito kalakas. Palagi niyang iniisip na si Victoria ay isang mahina at mahinang babae na hindi kayang makipaglaban. Tinakpan ni Tyler ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at nakaramdam ng pananabik na sampalin pabalik si Victoria, ngunit hindi siya naglakas loob na gawin yon. Nakakahiya naman kung matatalo siya sa laban niya, galit na itinuro ni Tyler ang kanyang daliri kay Victoria.
Victoria Clark. Tinuturuan mo ba ako ng leksyon? Sino ka para gawin yan? Sino ka sa tingin mo? Bilang karagdagan sa nakaraang oras sa opisina ni Victoria, 3 beses na sinampal ni Victoria si Tyler. Takot talaga siya kay Victoria. Sa isang nangingibabaw na aura, pinandilatan siya ni Victoria at sumigaw, magkapantay kami ng iyong ama, at ikaw ay itinuturing na mas bata sa akin. Bakit hindi kita mapag-aral? At alam mo ba na ang iyong ama ay alipin sa akin gaya ng aso sa kanyang amo? How dare you ask me kung sino sa tingin ko? Nang marinig ang nangingibabaw na mga salita ni Victoria, lahat ng mga bisita sa iba pang mga mesa ay nagsimulang tumawa kay Tyler nang may paghamak. Tama talaga si Victoria. Siya ang pinakamagandang presidente sa bilog ng negosyo ng Orlando, kung saan maraming mga boss ng malalaking korporasyon ang labis na sunod-sunuran. Bago na bangkarot ang mga Collins, si Leonard ay naging lubhang deferential kay Victoria. Binibigyan niya siya ng mantikilya sa lahat ng paraan, binibigyan siya ng mga regalo, at inaanyayahan siyang kumain, na lahat ay nasaksihan ni Tyler. Ito ay tiyak dahil alam ni Tyler na si Victoria ay nagsasaad ng mga katotohanan na hindi niya nangahas na sagutin ngayon. Natigilan siya sa sinabi ni Victoria. Sumulyap si Jordan kay Victoria at mumiti sa kanya sabay tango bilang pasasalamat. Bakit ka nandito? Tanong ni Jordan. Napatingin si Victoria kay Jordan na may matamis na ngiti. Sa sandaling ito, hindi na si Jordan ang amo ni Victoria. Sa kabaligtaran, si Victoria ang presidente ng isang nakalistang kumpanya, habang si Jordan ay wala. Gayunpaman, nakatingin pa rin si Victoria kay Jordan na may paghanga at pagsamba sa kanyang mga mata, tulad ng dati. Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto ni Jordan kung gaano kaganda ang mga mata ni Victoria. Ang gaganda nila habang nakatingin sa kanya. Mahinahong sabi ni Victoria, nandito ako para samahan ang isang kliyente. Gusto niya ang pagkain dito. Sa puntong ito, nagkatinginan sina Rachel at Hailey ng may pagkabigo. Damn it, anong ginagawa ni Victoria Clark dito? Marahan niyang hinawakan si Rachel. Malinaw na kayang pigilan ni Victoria ang mayabang na si Tyler sa kanyang sarili. Kung hindi na maglakas loob si Tyler na guluhin si Jordan, hindi nila masusubok kung nagsisinungaling si Jordan o hindi. Malaki ang pasasalamat ni Victoria kay Jordan, kaya tiyak na tutulungan niya ito hanggang sa wakas ngayon. Muling tumingin si Victoria kay Tyler at sinabing, umuwi ka na, huwag ka nang magpakatanga dito. Nasa ilalim ng aking proteksyon si Jordan, at ako ngayon ang presidente ng Ace Corporation. Maaari mong subukang lumaban sa akin, kung sa tingin mo ay mayroon ang Collins kung ano ang kinakailangan upang gawin ito. Damn it, ang magandang sisiw na ito ay ang presidente ng isang korporasyon. Tunay nga, sinisipa ng lahat ang isang lalaking nakadapa. Naranasan na ni Tyler ang pakiramdam noon. Ngayon na ang kanyang pamilya ay nasa bingit ng bangkarota, lahat ng mga kampon niya ay lubos na pinutol siya. Kaya naman, naniwala siya sa sinabi ni Salvatore. Tanong ni Salvatore, Tyler, nabalitaan ko na ang nangyari sa pagitan ni Jordan Steele at ng nanay mo. Plano mo bang maghiganti kay Jordan Steele? Sige at gawin mo ito ng buong tapang. Hindi kita titigilan. Kung kulang ka sa lakas ng tao, maaari kang humiram ng ilan sa aking mga kampon na talagang mga piling mandirigma. Pero mataas ang presyo, hehe. Sabi ni Tyler, salamat, Salvatore. Tiyak na hahanapin kita kung kailangan ko ng tulong. Bibilhan kita ng inumin pagdating ko sa Orlando. Pagkababa ng tawag ay mabilis na sumakay si Tyler sa kotse at umalis sa rest area. Jordan Steele, tatalunin ko ang buhay na liwanag ng araw sa iyo ngayon. Sa tanghali, sa isang restaurant na pinangalan ng Floral Valley sa Joy City Mall sa Orlando. Si Jordan, Hailey, at Rachel ay magkasamang nakaupo para kumain. Bagamat hindi ito isang top upscale na mall kung saan madalas pumunta ang mga celebrity, maraming designer stores dito gaya ng Dior, Calvin Klein, Swarovski, at iba pa. Bukod dito, ang kapaligiran ay medyo kaaya-aya, na may mga tunay na bulaklak na nakadisplay sa pasukan na umaakit ng maraming mga batang customer. Puno lahat ng mesa sa restaurant. Sarap ng pancake si Jordan nang biglang may nakita siyang pamilyar na tao sa harapan niya. Karibal niya ito sa pag-ibig na matagal na niyang hindi nakikita. Si Tyler yon. Hahaha, Mr. Steele, matagal na rin nung huli tayong nagkita. Naglakad si Tyler papunta sa kanila. Alam ni Jordan na hindi nagkataon lang na magpapakita rin dito si Tyler.
Alam niyang sinadya ni na Hailey at Rachel na ipaalam kay Tyler kung nasaan sila. Gusto nilang hayaang magkita sina Jordan at Tyler para makita kung maghihiganti ba si Jordan sa huli. Kaya, magagamit nila ito bilang isang pagsubok upang patunayan kung talagang pinalaya si Jordan sa kanyang pamilya o hindi. Sinamaan ng tingin ni Jordan si Tyler nang maalala niya ang audio file na ipinadala sa kanya nang hindi nagpapakilala. Sa pag-iisip tungkol sa mga bagay na posibleng ginawa ni Tyler kay Hailey, nadama ni Jordan ang matinding pagnanais na bugbugin siya hanggang mamatay ngayon. Gayunpaman, alam ni Jordan na hindi niya magagawa iyon. Kahit nagalit siya, hindi niya kayang pumatay ng tao sa publiko sa isang restaurant sa isang mall. Higit sa lahat, kailangan niyang tanggalin si Hailey sa pagkakataong ito. Kaya naman, pinilit niyang pigilan ang kanyang galit at hindi pinansin si Tyler habang patuloy na kumakain. Gayunpaman, dire-diretsong naglakad si Tyler patungo sa Jordan at ibinagsak ang pancake sa kanyang bibig sa lupa. Tumigil ka na sa pagkain. Kinakausap kita, hindi mo ba ako naririnig? Sigaw ni Tyler, dahilan para mapatingin ang mga parokyano sa ibang mga mesa. Nataranta si Jordan. Si Tyler ay isang playboy lang na hindi makakapareha ni Jordan sa one-on-one fight. Ngunit hindi siya nagdala ng sinuman sa kanya ngayon, kahit na si Kaiden. Ano kaya ang yabang niya? Kinasusuklaman ni Hailey ang mga taong walang kultura at boorish. She snapped at Tyler, nasa restaurant tayo sa isang mall. Tyler Collins, pwede bang magkaroon ka ng manners at huwag maglabas ng anumang kahalayan? Tumingin si Tyler kay Hailey at tumawa. Haha, matagal na rin simula nung nakilala kita, mahal kong asawa. Ang ganda mo pa rin gaya ng dati. Wala pa akong nakikitang mas maganda kaysa sayo sa mahabang pananatili ko sa New York. Pero hindi ba dapat matagal mo nang alam na ako ay bastos at walang kultura? Marami kaming ginawang dirty talking sa Roxy Hotel noong isang araw at natatandaan kong nagustuhan mo ito. Parang nahiya agad si Hailey. Ikaw walang hiya ka. Hinila ni Rachel ang kamiseta ni Hailey sa ilalim ng mesa, pahiwatig para sa kanya na kumulo. Ang pangunahing layunin nila ngayon ay obserbahan ang reaksyon ni Jordan. Nang makitang tumigil na sa pagsasalita si Hailey, tumingin muli si Tyler kay Jordan at nagpatuloy sa pag-ingay. Jordan Steele, bakit hindi ka na mayabang at mayabang? I remember you were quite impressive noong sinira mo ang kasal ko noon. Inihayag mo ang iyong sarili na ikaw ang pinakamayamang tao sa bansa at isang mafia boss. Anong nangyari ngayon? Yun ang asawa mo ay isang maluwag na babae na dati kong pinaglaruan pero pinahahalagahan mo na parang hiyas. Kailangan mo bang turuan kita ng ilang paraan para mapasaya si Hailey Camden? Smack! Hindi na ito kinaya ni Jordan. Galit na hinampas niya ang mesa at hinawakan ng isang kamay si Tyler habang nakakuyom ang isa pang kamao, handang suntukin siya anumang oras. Sige na. Halika saktan mo ako kung maglakas loob ka. Kailangan mong magbayad ng $15,000 para sa bawat suntok na ibinabato mo sa akin. Tingnan natin kung kaya mo. Kung lumpuin mo ako, maaari kang manatili sa bilangguan sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Mukhang handa na si Tyler sa pambubugbog. Kung tutuusin, gusto pa niyang batukan siya ni Jordan. Kung gagawin iyon ni Jordan, makukulong niya si Jordan. Sa lohikal na pagsasalita, bilang asawa ni Jordan, si Hailey ay dapat bumangon sa sandaling ito upang ihinto ang laban at hikayatin si Jordan na huwag maging pabigla-bigla. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang legal na lipunan na kanilang tinitirhan. Kung tatamaan ni Jordan si Tyler sa publiko, siya ay ikukulong ng pulisya nang hindi bababa sa 7 araw. At saka, martial arts practitioner si Jordan, kaya siguradong masusugatan si Tyler kapag natamaan siya ni Jordan. Kung tuluyang napilayan siya ni Jordan, kailangan niyang maglaan ng oras nang hindi bababa sa 10 taon o higit pa. Buntis na rin ngayon si Hailey sa asawa ni Jordan, at sinumang ina na nasa tamang pag-isip ay hindi gugustuhin na malayo ang kanilang sanggol sa kanyang ama mula sa pagsilang. Siyempre, likas na tumayo si Hailey para pigilan si Jordan. Gayunpaman, si Rachel na nasa tabi niya ay hinawakan si Hailey. Nanginginig at nakataas sa ere ang kanang kamay ni Jordan habang nag-aalangan na indayog ito sa mukha ni Tyler. Sa sandaling ito, hindi na ito kayang tiisin ng mga bisita sa iba pang mga mesa sa tabi niya. Tiyak na may mali sa lalaking ito. Lumapit siya para magsabi ng mga kasuklam-suklam na bagay habang ang iba ay nagsasaya sa pagkain. Bakit hindi pinipigilan ng dalawang babaeng iyon ang away?
Isa daw sa kanila yung asawa nung hunk na kumakain, di ba? Gusto ba niyang makulong ang asawa niya? Hindi pinansin ni Tyler ang mga komento ng iba at patuloy na sumisigaw kay Jordan ng walang hiya. Halika! Puntahan mo ako kung may lakas ka ng loob. Kapag nasa rehas ka na, magtatagal ka ng kahit 1 dekada doon. Kapag gumaling ako sa mga sugat ko, matutulog ulit ako sa asawa mo, hahaha. Ito ay simpleng hindi matatagalan. Bilang lalaki, hindi na kayang tiisin ni Jordan kahit anong mangyari. Gayunpaman, nang malapit nang mag-strike si Jordan. Smack! Siya ay naging presidente ng isang nakalistang kumpanya sa murang edad. Parang 27 or 28 years old lang siya, di ba? O talagang nasa late 30s o 40s na siya at magaling lang mag-maintain ng youthful appearance. Kailangan kong mag-apply ng trabaho bilang security guard sa Ace Corporation bukas. Tiyak na mababaliw ang isang magandang babae tulad ni Victoria kapag naglilibot siya sa mall. Ngayong nabunyag na niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang presidente ng Ace Corporation, natamo niya ang paghanga ng mga lalaki at ang inggit ng mga kababaihan sa kanyang paligid. Gayunpaman, nang isipin ng lahat na nalutas na ni Victoria, ang magandang presidente, ang issue. Isang matangkad at matipunong lalaki ang biglang lumapit. Sino ang presidente ng Ace Corporation? Sina Jordan, Hailey, at Rachel ay napalingon sa direksyon kung saan nanggaling ang boses. May mga pagbabago sa mga tingin ni Hailey at Rachel. Ang lalaki ay walang iba kundi si Kayden. Isang ngiti ang sumilay sa awkward na mukha ni Tyler. Bagamat magkaibang oras dumating sina Tyler at Kayden sa Orlando, pareho silang nagpakita sa Joy City Mall. Kanina lang hindi pa nagpapakita si Kayden dahil gusto niyang harapin muna sila ni Tyler. Nang makita na ang duwag na si Jordan ay hindi naglakas loob na saktan si Tyler at umasa sa isang magandang babae upang tulungan siyang malutas ang issue, walang takot na lumabas si Kayden. Lumapit si Kayden kay Victoria, pinalaki siya, at nagtanong na may pagtataka sa kanyang mga mata. Ikaw si Victoria Clark, ang bagong hinirang na presidente ng Ace Corporation. Nakita ni Victoria na medyo pamilyar si Kayden, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita noon. Sino ka? Tumawa si Kayden at sinabing, ako si Kayden Huxley, ang taong umaatake sa Ace Corporation kamakailan. Ano? Nang marinig ito, halatang natakot si Victoria. Sa panahong ito, inihagis ni Kayden ang Ace Corporation sa panganib. Sa katunayan, si Jordan ay pinagalitan pa ng kanyang pamilya at tinanggal ang kanyang posisyon bilang presidente ng korporasyon. Hindi mapigilan ni Kayden ang pagtitig sa mukha at figura ni Victoria. Namamangha niyang sinabi, talagang napakaraming magagandang babae sa lungsod na ito. Bihira lang yan. Medyo nalungkot ang mukha ni Hailey at humigop siya ng floral tea. Siyempre, alam niyang isa siya sa mga magagandang babaeng tinutukoy ni Kayden. Sa pribado, si Hailey ay maaaring kumilos ng malapit kay Kayden. Gayunpaman, ngayong naroroon ang kanyang asawang si Jordan, wala siyang pagpipilian kundi magpanggap na hindi niya kilala si Kayden. Napaisip si Kayden sa sarili. Itong hamak na si Jordan Steele ay sikat sa mga babae, eh. Ang kanyang asawa ay isang bihirang kagandahan, at dati siyang may napakagandang subordinate sa trabaho tulad ni Victoria Clark. Tumingin si Kayden kay Victoria at sinabing, Miss Clark, ang yabang mo, ha? Sinubukan mong pigilan ang pinsan ko gamit ang iyong pagkakakilanlan bilang presidente ng Ace Corporation. Tinuya mo pa ang mga Colin na makipag-ayos sa'yo. Ha, ang mga Colin ay maaaring hindi maglakas loob na harapin ka, ngunit ang mga Huxley ay hindi natatakot. Plano kong ihinto ang pag-atake sa iyong kumpanya pagkatapos na bumaba si Jordan Steele bilang presidente, ngunit dahil napakailong mo ngayon, huwag mo akong sisihin sa muling pag-atake sa Ace Corporation at pilitin itong mabangkarot. Tignan natin kung paano mo maipagpapatuloy ang pagiging presidente ng isang kumpanya pagdating ng panahon. Ang mga salita ni Kayden ay parang mga tinik na tumusok sa laman ni Victoria. Siya, na noon pa man ay nangingibabaw, ay hindi nangahas na magsalita sa puntong ito. Alam niya na tiyak na may kapangyarihan si Kayden para mapahamak siya sa wala at sirain ang Ace Corporation. Tumawa si Kayden at sinabing, Miss Clark, hanggat umalis ka ngayon at lumayo sa bagay na ito, kaya kong iligtas ang Ace Corporation, at maaari kang magpatuloy sa pagiging presidente. Paano yun tunog? Napakagatlabi si Victoria. Hindi niya kinasusuklaman ang pagbabanta sa paggawa ng isang bagay na hindi matuwid. Gayunpaman, ang Ace Corporation ay hindi lamang sa kanya.
Kung bumagsak ang kumpanya dahil sa kanya, sisisihin siya ng lahat ng shareholders ng kumpanya. Alam ni Jordan na inilalagay si Victoria sa isang mahirap na lugar, kaya humakbang siya, hinawakan ang kamay ni Victoria, at hinila siya sa pintuan. Anya, Victoria, natutuwa akong makilala ka ngayon, ngunit dapat kang pumunta. Huwag kang makialam sa bagay na ito. Si Victoria ay natural na ayaw pumunta. Paano ako makakaalis? Ikaw ang gumawa sa akin bilang presidente ng kumpanya, at ngayong may problema ka, hindi kita kayang iwan sa gulo. At most, hindi na ako magiging presidente. Naantig ang pakiramdam, tumingin si Jordan kay Victoria at sinabing, Victoria, alam kong nagsumikap ka ng maraming taon at nagsikap ka para makarating ka sa kinalalagyan mo ngayon. Hindi ka tumbas ng halaga na mawala ang lahat para sa akin. At saka, ngayong presidente ka na ng kumpanya, kailangan mong isaalang-alang ang interes ng ibang shareholders. Makinig sa akin at umalis. Magiging maayos din ako. Isang mahinang tulak si Jordan kay Victoria at tinulak siya palabas ng restaurant. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, naglakad si Victoria patungo sa elevator sa palapag na ito at pumasok. Pagkapindot ng buton sa sahig na gusto niyang puntahan ay nagsara ang mga pinto at agad na napaluha si Victoria. I'm sorry, Jordan. Mommy, bakit sumusuntok sa hangin ang lalaking ito? Naghahampas ba siya ng lamok? Hahaha. Sa loob ng restaurant, ang mga salita ng isang maliit na batang babae na mga 4 o 5 taong gulang ay agad na nagpatawa sa marami sa mga parokyano kay Tyler. Sa sobrang hiya, tumigil si Tyler sa paghampas kay Jordan at kumuha ng upuan para ihagis ito kay Jordan. Ang mga upuan sa restaurant ay mga upuang kahoy na may kasamang sandalan at malalaki at makapal. Madali itong naiwasan ni Jordan, ngunit maraming tao ang nasa restaurant ngayon, marami sa kanila ay mga bata. May isang pamilya na may 3 na binubuo ng isang 5 taong gulang na batang babae na nakaupo sa likuran ni Jordan. Kung umiwas si Jordan, tatamaan ng upuan ang batang babae. Dahil sa laki at bigat ng upuan at sa lakas ni Tyler, siguradong malaki ang epektong pagdurusa ng batang babae. Kaya naman, hindi umiwas si Jordan sa pagkakataong ito at sa halip ay hinarangan ito ng kanyang braso. Bang! Nabasag ang upuan sa katawan ni Jordan. Sa sandaling ito, ang mga parokyano na nanonood ng palabas ay mabilis na tumayo mula sa kanilang mga upuan at tumakbo palabas ng restaurant. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Tyler ang pagkakataon na kunin ang pangalawang upuan at binasag ito kay Jordan. Bang! Patuloy ang pagharang ni Jordan gamit ang kanyang katawan. Ang poop na ito ay hindi nangangahas na gumanti. Tumawa si Kaiden at kaswal na kumuha ng tinidor sa dining table at itinago sa kamay niya. Bakit hindi gumaganti ang hunk na yon? Patuloy siyang tinatamaan. Sobrang kawalan para sa kanya. How dare a poor man to retaliate and hit a rich man? Ang mga bayarin sa medisina ay maaaring walang halaga sa isang mayamang tao, ngunit para sa mahihirap, ang halaga ng pera na yon ay mas mahalaga kaysa sa kanilang buhay. Marami sa mga parokyano na umatras na sa pintuan ng restaurant ay nadama na hindi makatarungan para kay Jordan. Siyempre, kinuha nilang lahat ang kanilang mga cellphone at kinunan ng litrato ang eksena kung sakaling itanggi ng manggugulo, si Tyler, ang kanyang mga aksyon pagkatapos. Sa kabilang banda, sina Hailey at Rachel, na dapat ay nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Jordan, ay parehong nag-isip ng iba pang mga bagay sa sandaling ito. Noon, hindi nagdadalawang isip si Jordan na patulan si Drew, pero ngayon, hindi na siya nangangahas na patulan si Tyler. Hindi kaya talagang pinalaya si Jordan sa kanyang pamilya, kaya hindi na siya naglakas loob na lumaban ngayon. Unti-unting naniwala si Hailey na hindi nagpapanggap si Jordan. Kung talagang naging walang pera si Jordan, iiwan siya nito. Sa sandaling ito, kinuha na ni Tyler ang pangatlong upuan at itinaas ito, handa na itong ibagsak muli kay Jordan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi siya binigyan ni Jordan ng pagkakataong mag-strike. Mabilis na humakbang pasulong si Jordan at hinawakan ang mga binti ng upuan gamit ang 2 kamay, tinanggihan ni Tyler ang anumang pagkakataon na ihagis ang upuan. Damn! Parehong itinaas ni na Tyler at Jordan ang kanilang mga braso ng mataas para saluhin ang upuan sa hangin habang malakas ang laban sa isa't isa. Halos ilabas na ni Tyler ang lahat ng lakas niya, pati mga ugat sa mukha niya ay umuumbok na rin. Gayunpaman, hindi pa rin niya mapigilan si Jordan.
Sa sandaling ito, biglang lumapit si Kaiden, kumuha ng tinidor, at sinubukang saksakin si Jordan sa mata. Nakataas ang mga kamay ni Jordan sa kanyang ulo, habang nagpupumiglas kay Tyler. Sa sandaling ito, wala siyang dagdag na mga kamay para harapin si Kaiden, kaya gusto ni Kaiden na samantalahin ang pagkakataong saksakin siya sa mata. Gayunpaman, kakayanin niya ang mga medikal na bayarin anuman ang magagastos ng mga ito. Maaari niyang gamitin ang kanyang mga koneksyon upang mahanap ang pinakamahusay na abogado, at kapag nanalo siya sa demanda, hindi na niya kailangang makulong. Gayunpaman, paano madaling maatake ang inapo ng pamilyang Steele? Inilagay ng Steele si Jordan sa pagsasanay sa martial arts mula pa noong bata pa siya upang magkaroon ng mahusay na kagamitan sa mga kasanayang kailangan upang makayanan ang mga kritikal na sandali. Biglang itinaas ni Jordan ang kanang paa at sinipa si Tyler sa singit. Ito ay hindi isang sipa mula sa harap, ngunit isang pataas na sipa mula sa ibaba. Oh! Histeryosong napasigaw si Tyler sa sakit habang ang kanyang mga kamay ay nawalan ng lakas nang mabitawan niya ang upuan at bumagsak sa lupa. Sa pagkakataong ito ay may hawak na si Kaiden na tinidor at pilit na sinasaksak si Jordan sa kanyang mukha. Bumitaw si Jordan at mabilis na lumingon sa gilid para umiwas, dahilan para ma-miss ni Kaiden ang kanyang mukha. Pagkatapos, hinawakan ni Jordan ang kanang kamay ni Kaiden at hinawakan ng mahigpit ang dalawang daliri nito. Sumunod, may malakas at malulutong na tunog ng kaluskos. Dumapo ang patak ng luha ni Victoria sa Chanel handbag na binigay sa kanya ni Jordan. Kumuha ng tissue ang lalaking naglalakad sa tabi niya at iniabot kay Victoria. Gusto mo ba siya? Kinuha ni Victoria ang tissue at pinunasan ang mga luha niya. May ginawa ako para mapahiya siya. Gayunpaman, hindi lang niya ako sinisi, kundi pinatawad din niya ako at pinayagan akong maging deputy president niya. Mabait din siya sa akin, at kahit noong bumaba siya bilang presidente sa huli, inirekomenda niya akong pumalit bilang presidente. Hindi ko siya natulungan ng makipaggrupo ang mga Camden laban sa kanya noon, at ngayon na binubuli siya ng mga Colin at Huxley, wala rin akong magagawa para tumulong. Kung hindi dahil sa kanyang kamahalan, matagal na akong nawala sa aking tungkulin bilang presidente. Siya ang nagbigay ng lahat ng meron ako ngayon. Hindi, kailangan kong pumunta at tulungan siya. Habang nagpatuloy si Victoria, lalo siyang nabalisa nang maramdaman niyang si Jordan ang pinakamagandang lalaking nakilala niya. Dati, hiniling ng mga Camden sa kanilang mga bisita na i-boycott ang Jordan, at ang mga nakibahagi dito, tulad ni Zach, Tyler, Ryan, at iba pa, ay nabangkarot na lahat. Si Victoria lang ang nanatiling hindi nasaktan at na-promote pa bilang presidente. Maaaring hindi alam ni Jordan na may dalang tanglaw ito para sa kanya, at kahit na hindi ito nakipagrelasyon sa kanya, maaari pa rin itong matulog sa kanya tulad ng sinubukan ng ibang mga lalaki. Gayunpaman, hindi ginawa iyon ni Jordan. Walang ibang ginawa siyang paggalang kay Victoria. Hindi niya kinuha ang kalayaan sa kanya o sinamantala siya sa pamamagitan ng pag-abuso sa kanyang otoridad bilang kanyang superior. Sa palagay ni Victoria, ang isang lalaking tulad niya ay kakaunti dahil marami na siyang nakilalang mga kasuklam-suklam na lalaki na gustong makipagtalik sa kanya. Pipindutin na sana ni Victoria ang buttons ng elevator gamit ang balingkinitang kamay nito para makalabas, pero hinawakan ng lalaking katabi ang wrist niya para pigilan siya. Victoria, huwag kang impulsive. Hindi naging madali para sa iyo na makarating sa kung nasaan ka ngayon. Isipin mo na lang kung gaano karaming hirap ang pinagdaanan mo sa nakaraan. Huwag mong isuko ang lahat ng mayroon ka para sa kapakanan ng isang lalaki. Nagtagumpay ang lalaki na pigilan si Victoria, ngunit lalo itong nakaramdam ng guilt kay Victoria. Sa Floral Valley Restaurant. Sino ba talaga ang lalaking ito? Isang salita lang mula sa kanya ay sapat na para umalis ang magandang pangulong iyon. Mukhang mayroon siyang sapat na kapangyarihan upang salakayin ang isa pang kumpanya sa bilog ng negosyo. Malamang isa siyang mayamang tagapagmana ng ikalawang henerasyon. Dapat isa siyang mayamang tagapagmana ng ikalawang henerasyon. Kung hindi, paano siya naging mayabang at malupit sa kanyang mga salita? Sa tingin ko ay nagkakahalaga siya ng hindi bababa sa 10 milyong dolyar. Masyadong maliit iyon, hulaan ko 100 milyon. 100 milyon? Magtatagal sa akin yan ng mas matagal kaysa habang buhay. Walang humpay ang pag-uusap ng ibang mga parokyano sa restaurant. Karamihan sa kanila ay mga ordinaryong tao na kumita ng buwanang kita ng ilang libong dolyar at kakaunti ang alam tungkol sa mundo ng mayayaman.
Sa kanilang opinyon, ang $1 milyong ay isang napakalaking halaga. Hindi man lang sila naglakas loob na isipin ang pagkakaroon ng napakaraming pera dahil tila surreal ito sa kanila. Gayunpaman, para sa mga pamilya tulad ng Stiles at Huxleys, ang $1 milyong ay isang maliit na halaga na madali nilang maubos. Pagkaalis ni Victoria, si Kayden ay lumakad patungo sa Jordan nang may pagyayabang at sinabing, "Jordan Steele, kilala mo ba kung sino ako?" Siyempre, alam ni Jordan kung sino ang halimaw na ito. Siya ang bastos na nanghaharas sa asawa niyang si Hailey. Naalala ni Jordan ang larawang ipinakita sa kanya ni Elle noong isang araw, kung saan mahigpit na hawak ni Kayden si Hailey. Si Hailey ay nakasuot ng maikling palda noong araw na iyon, kaya't si Kayden ay nakalaya na sa kanya sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang mga hita. Sa sandaling ito, gustong-gusto ni Jordan na pilayin ang kanang kamay ni Kayden. Gayunpaman, alam ni Jordan na hindi niya magagawa iyon. Ang impulsiveness ay isang demonyo. Ang pagkakulong sa sarili dahil sa isang sandali ng galit ay hindi isang matalinong pagpili na gagawin ng isang makatuwirang tao. Bago pa makapagsalita si Jordan ay naglakad na si Tyler papunta sa kanya ng may pagmamalaki. "Jordan Steele, panatilihing dilat ang iyong mga mata at tingnan ng malinaw ang iyong sarili. Ito ang aking pinsan, anak ng isang Huxley. Kanina ka pa naging presidente ng Ace Corporation, kaya dapat alam mo kung gaano kahanga ang pamilya natin, ha?" Sinabi ni Kayden, "Jordan Steele, hindi ko alam kung sino ka noong una, at hindi ko kailangan na ibuli ka para mabangkarot ka. Gayunpaman, sinabi mo talaga na gusto mong paglaruan ang mga babae ng pamilya Huxley. Hindi mo ba naisip na dapat kitang suntukin?" Pinandilatan ni Jordan si Tyler at saka sinabing, "Hindi ko sinabi yon." Tila nagdagdag ng panggatong si Tyler sa apoy at binasto si Jordan sa pamamagitan ng pagsasama ng ilang maling detalye para lang makabawi sa kanya pagdating sa New York. Ginawa niya iyon para magalit ang mga Huxley para makialam sila. Na may konsensya. Tinuro ni Tyler si Jordan at tumahol, "Malinaw na sinabi mo yan. Narinig ko ito gamit ang aking sariling mga tenga. Jordan Steele, duwag ka. Ang lakas ng loob mong magsabi ng ganyan, pero wala kang lakas ng loob na aminin. Ha, natatakot ka bang aminin na dahil hindi ka na presidente ng isang kumpanya, at itinanggi na ng pamilya mo, alam mo na hindi ka nakapareha ni Kayden? Ikaw ay isang wimp dahil hindi ka nangahas na i-provoke ang mga Huxley. Tawagin mong lalaki ka." Galit na tumingin si Jordan kay Tyler at tumahol, "Presidente man ako ng kumpanya, o walang pera, hinding-hindi ko itatanggi ang mga sinabi ko noon." Si Kayden ay hindi rin tanga, at alam niyang si Tyler ang malamang na gumawa noon. Gayunpaman, ngayong nasa panig niya si Tyler, natural na hindi niya masisisi si Tyler para dito. Sabi ni Kayden, "Okay, kahit hindi mo sabihin na ang tiyahin ko, si Rosie Huxley, ay talagang nagpalipas ng isang gabi sa iyong villa at natulog sa iyo, hindi ba? Isa ka lang batang punk sa edad na 20, at nangahas kang gumawa ng kawalang galang na bagay gaya ng pagtulog sa aking tiya. Hindi mo ba naisip na karapat-dapat kang mamatay?" Malamig na sabi ni Jordan, "Nagstay na ang tita mo sa pwesto ko ng isang gabi, pero hindi ako natulog sa kanya, at hindi rin ako ang nagpatuloy sa kanya. Siya ang nagkusa na manatili sa aking lugar ng isang gabi." Sa napakaraming peres ng nakikinig na mga tainga sa paligid, labis na napahiya si Tyler. "Ikaw nagbubuga ka ng kalokohan. Natulog ka sa aking ina, ngunit mayroon kang pisngi upang sabihin na siya ang nagpasimula nito. Papatayin kita." Sa sobrang galit, sinuntok ni Tyler si Jordan. Paano natamaan ng kamao ng ordinaryong tao si Jordan? Madaling naiwasan ni Jordan ang atake ni Tyler sa pamamagitan ng paglingon sa gilid. Nakaramdam ng galit, ipinagpatuloy ni Tyler ang kanyang kamao kay Jordan upang suntukin siya. Gayunpaman, kahit na naghagis na siya ng mahigit 10 suntok, wala pa rin siyang nagawang mapunta ni isa sa Jordan. Mas matindi at miserable pa ang sigaw ni Kayden kaysa kay Tyler, at diretsong napaluhod sa harap ni Jordan. "Diyos ko! Anong tunog yon? Parang naputol ang mga daliri niya. Sira na sila." Malamang baldado ang mga daliri ng mayamang pangalawang henerasyong tagapagmana na iyon. Kinilabutan ang lahat matapos marinig ang malutong na tunog kanina lang. Sa katunayan, walang awa ang pag-atake ni Jordan kay Kayden. Mas brutal pa ito sa strike ni Tyler. Talaga, ang mga nabalian ng mga daliri ni Jordan sa ganoong paraan ay hindi naganap na makakabawi. Makakalimutan na ni Kayden ang paggamit ulit ng dalawang daliring iyon sa buong buhay niya.
Logically speaking, natulog na si Tyler kay Hailey noon pero niyakap lang siya ni Kaiden. Dapat ay gumanti si Jordan kay Tyler ng mas malupit na paraan kumpara kay Kaiden. Gayunpaman, mas brutal siya kay Kaiden kaysa kay Tyler. Ito ay dahil si Tyler ay kakasterin ni Salvatore ng maaga o huli at hindi na kailangang si Jordan mismo ang gumawa nito. Kulang na lang sipain niya si Tyler. At saka, kahit na si Hailey ay natulog kay Tyler, hindi niya ito tunay na nagustuhan noon. Si Tyler ay nakakuha lamang ng isang kalamangan dahil si Jordan ay walang pera sa oras na yon. Iba ito sa kaso ni Kaiden. Noong presidente pa si Jordan ng Ace Corporation, si Hailey ay nakipagkita pa rin sa kanya na nagpapakitang gusto siya ni Hailey. Ang Jordan ay natural na nagtanim ng mas malaking puot kay Kaiden. Niloko ni Hailey ang pisikal at emosyonal na paraan kina Tyler at Kaiden ayon sa pagkakabanggit, ngunit mas gusto ni Jordan ang una. Sa kasamaang palad, pareho ang ginawa ng walang hiyang babaeng si Hailey. Sa sandaling ito, tinakpan ni Hailey ang kanyang mukha sa takot. Nakita niya lang silang dalawa na sinaktan ni Jordan, ngunit hindi niya namalayan na ang mga bahaging sinaktan ni Jordan kina Tyler at Kaiden ay may kaugnayan sa kanya. Nakangiting sabi ni Rachel, haha, talagang naglakas loob si Jordan na tamaan sila. Nangangahulugan lang iyon na hindi siya natatakot sa gulo at baka peke ang pagpapatalsik sa kanya. Si Tyler at Kaiden ay parehong nakahiga sa lupa at sumisigaw sa sakit sa sandaling ito, ganap na hindi makalaban. Nagmamadaling lumapit si Hailey at hinila si Jordan, "Hubby, stop hitting them." Natatakot siya na baka mapatay o mapilaya ni Jordan sina Kaiden at Tyler at mapupunta sa bilangguan ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kung magyayari iyon, wala nang ibang mapapangasawa si Hailey pagkatapos. Kinailangan na magkaroon ng ganitong mga alalahanin dahil ang mga pangyayaring ito ay nangyayari sa totoong buhay. Nagkaroon ng mga pangyayari kung saan ang away sa pagitan ng magkaribal sa pag-ibig ay natapos na ang isa ay namatay at ang isa ay nakulong. Nasaksihan niya mismo ang gayong kaganapan 2 taon na ang nakalilipas sa Orlando. May isang insidente kung saan pinatay ng isang lalaki ang isa pang lalaki sa kalye. Ngunit kalaunan ay nabunyag na ang biktima ng pagpatay ay may pakikipagrelasyon sa asawa ng lalaki. Ang nakakatawa ay walang humpay ang pag-iyak ni Mrs. pagdating sa pinangyarihan. Nang ang mamamatay tao ay dinala ng mga pulis, nakakagulat na siya ay napakahusay at sinabi pa sa kanyang mandaraya na asawa, "Mahal, alagaan mong mabuti ang ating mga anak." Sa internet, maraming tao ang nagpahayag ng awa sa lalaking iyon. Naawa sila sa kanya dahil sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kulungan dahil sa isang walang hiyang babae. Sa kabilang banda, ang babaeng nanloko sa kanya ay pinayagang makalayo ng walang kahihinatnan at maaari pang magpatuloy sa paghahanap ng bagong lalaki. Pagkatapos maglakad ni Hailey, tumigil si Jordan sa paghampas kay Kaiden. Ang kanyang kalooban ngayon ay katulad ng sa lalaking pumatay sa kalaguyo ng kanyang asawa. Galit siya. Gayunpaman, hindi siya tanga at hindi niya sisirain ang kanyang kinabukasan para sa isang babaeng tulad ni Hailey. Kahit na si Jordan ay anak ng pamilya Steele, ang pagpatay sa isang tao sa publiko ay magdudulot sa kanya ng pagpapatapon sa bansa at kailangan niyang manatili sa pagtatago sa ibang bansa upang maiwasan ang batas. Tumawag ka ng pulis. Tumawag ka agad ng pulis. Gusto ko siyang makulong. Napasigaw si Kaiden sa sakit. Pinilit ni Tyler na tiisin ang sakit habang inilabas ang kanyang cellphone para tumawag ng pulis. Di nagtagal, dumating ang mga pulis at silang tatlo ay inaresto. Dahil nasugatan sina Kaiden at Tyler, hindi na sila dinala diretsyo sa ospital, ngunit sa halip ay dinala sa ospital. Pagkatapos ng ilang oras ng interogasyon, pinakawalan ng pulisya si Jordan pasado 6:00 ng gabi. Maraming mga parokyano ng restaurant ang nag-record ng video ng alitan, at malinaw na sinaktan sila ni Jordan para sa pagtatanggol sa sarili. Kung nagpatuloy si Jordan sa pag-atake pagkatapos silang dalawa ay natumba, ito ay isang intentional assault. Ayon sa mga tagubilin ng kanyang lolo, pinag-aralan ni Jordan ang mga batas at regulasyon ng iba't ibang bansa at napakapamilyar sa sistema ng hudikatura. Alam din niya kung hanggang saan ang kaya niyang tamaan ng isang tao nang hindi nagkakaroon ng problema sa batas pagkatapos. Lumabas si Jordan para makitang nasa police station sina Hailey at Rachel at Victoria. Ngumiti si Jordan at tumango kay Victoria. Ang hepe na nag-interrogate sa kanya kanina ay medyo magalang sa kanya. Alam ni Jordan na malamang na ginamit ni Victoria ang kanyang mga koneksyon para tulungan siyang makakuha ng espesyal na pagtrato.
Hubby, kamusta na? Okay na ba ang lahat? Humakbang si Hailey para magtanong. Sabi ni Jordan, hindi ko naman kailangang ma-detain pansamantala, at makakauwi na ako, pero bali ang daliri ni Kaiden Huxley, kaya kailangan kong magbayad para sa mga gastusin sa pagpapagamot. Mahal, wala akong pera ngayon. Natatakot ako na kailangan kong gamitin ang pera ng mga Camden. Tila medyo displeased si Hailey dahil pangarap niyang mag-splurry sa pera ng asawa, pero hindi niya inaasahan na magiging baliktad ito ngayon. Napatingin si Victoria kay Hailey nang may matinding panghahamak. Itinuring na ngayon ang Camdens bilang isang first-tier na pamilya sa Orlando, lahat salamat sa Jordan. Kung hindi sila maaaring umunlad ng ganoon kabilis. Humakbang si Victoria at napabulalas. Ako na ang magbabayad ng mga gastusin sa pagpapagamot. Agad namang nadismaya si Hailey, at ang matalik niyang kaibigan, si Rachel, ay sumingit, Miss Clark, sino ka ba kay Jordan? Sino ka para bayaran siya? Malamig na yumuko si Victoria bago sumigaw, natatakot lang ako na may hindi makatiis na ihiwalay ang kanilang pera. Pagkatapos ng lahat, si Kaiden Huxley ay tiyak nakikikil kay Jordan mula sa isang malaking halaga ng pera. Galit na galit si Hailey, at sumigaw siya, hindi ko kailangan na makialam ka sa mga bagay sa pagitan namin ng asawa ko. Hindi rin magagamit ni Jordan ang pera ni Victoria. Kaya, nagpasalamat siya sa kanya, ngunit pinabulaanan, Victoria, salamat, ngunit hindi ko magagamit ang iyong pera. Sinabi ni Victoria, Jordan, nagsampa na ng kaso si Kaiden Huxley para idemanda ka dahil sa sinasadyang pananakit sa kanya at nagdulot ng matinding pananakit sa kanya. Tiyak na haharapin nila ang iyong kahusayan sa martial arts at gagamitin ito laban sa iyo. Pero huwag kang mag-alala, kumuha ako ng pinakamahusay na abogado sa Orlando para tulungan ka. Kakain ba tayo ng hapunan kasama ng mga kaibigan ko na nagtatrabaho sa court ngayong gabi? Nitong mga nakaraang oras, ang ginawa lang ni Hailey ay naghintay ng kalokohan sa lolo ni Jordan na makialam para matukoy niya kung talagang tinanggihan si Jordan. Wala siyang pakialam sa kapakanan o demanda ni Jordan. Gayunpaman, nakagawa na si Victoria ng hindi mabilang na mga tawag sa telepono at kumuha ng pinakamahusay na abogado upang tulungan siya. Sa kaibahan, si Hailey ay hindi isang kwalipikadong asawa. Parehong maganda sina Hailey at Victoria, at bago ito, pareho silang Deputy President ng Ace Corporation. Gayunpaman, si Hailey ay isang spoiled brat na mahilig sa layaw at labis na umaasa sa mga lalaki. Sa kabilang banda, ganap na kayang pangasiwaan ni Victoria ang lahat ng nakapag-iisa at isang malakas, dominante at independenteng babae sa karera na ipapahiya kahit ang mga lalaki. Nagkaroon ng inferiority complex si Hailey noong nasa paligid niya si Victoria, kaya malinaw na wala siya sa magandang mood. She snapped curtly, kilala ng mga Camden ang mga abogado at kaibigan na nagtatrabaho din sa mga korte. Hindi ka namin kailangang guluhin, Miss Clark. Jordan, alis na tayo. Nagsiselos si Hailey kay Victoria at lumakad palayo. Nagpasalamat si Jordan kay Victoria at umalis na rin. Si Jordan mismo ang nagsagawa ng larong ito, at siya at si Hailey lamang ang pangunahing tauhan. Kaya naman, ayaw niyang madamay si Victoria. Sa isang espesyal na pangangailangan ward sa Orlando Regional Medical Center. Sa sandaling ito, si Kaiden ay nakahiga sa kama ng ospital habang ang kanang kamay ay nakapirming cast. Hawak ang isang sigarilyo sa kanyang kaliwang kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, kawalan ng pag-asa, at galit. Siya lang ang pasyente sa ward, at kasama niya si Shane, ang kanyang kapatid. Matapos ang alitan, tinawagan ni Kaiden si Shane, na agad namang sumugod sa Orlando matapos marinig ang nangyari. Shane, huwag munang sabihin kay Lolo ang tungkol dito. Itago mo rin sa mga magulang natin. Sabi ni Kaiden kay Shane habang naninigarilyo. Napabuntong hininga si Shane dahil alam niyang ayaw ni Kaiden na magalit ang lolo nila. Noon pa man ay mayabang si Kaiden dahil madalas ang kanyang pamilya ay nasa listahan ng pinakamayayamang pamilya sa bansa. Isa pa, siya ay guwapo at academically inclined. Pagdating sa mga relasyon, trabaho, o akademya, hindi niya kailanman inaalala ang kanyang pamilya dahil ganap niya itong kayang-kaya. Ngayong may nangyaring ganito, nakaramdam siya ng kahihiyan at pagsisisi sa pagpapahiya sa kanyang pamilya. Sabi ni Shane, Kaiden, bakit mo ginawa ang kalokohan na parang makipag-away? Nakakarga kami. Maari na lang tayong kumuha ng taong bubugbugin ang taong gusto mong harapin. Napabuntong hininga si Kaiden at sinabing, hinayaan ko munang tamaan siya ni Tyler,
at na-realize ko na hindi siya naglakas loob na gumanti kahit gaano pa siya kalakas ni Tyler. Kaya naman nagkaroon ako ng lakas ng loob na subukang saksakin siya ng tinidor. Sino ang nakakaalam na gaganti siya sa sandaling pumunta ako? Ipinadala nga ni Kaiden ang audio recording ni Tyler na natutulog kay Hailey. Gayunpaman, walang paraan na maaaring malaman ni Jordan na si Kaiden ang nagpadala. Si Hailey ay hindi maaaring maging napakatanga na lumapit kay Jordan tungkol sa kanyang lihim na pakikipagtagpo kay Kaiden. Ang tanging posibilidad ay matagal nang pinaghihinalaan ni Jordan si Hailey at lihim na nagpadala ng isang tao upang anino siya araw-araw. Gayunpaman, ayon kay Hailey, si Jordan ay lubos na nagtiwala sa kanya at hinding-hindi gagawa ng ganoong bagay. Sa katunayan, hindi niya alam ang password ng kanyang mobile phone. Galit na sabi ni Shane, "Huwag kang mag-alala, kumuha na ako ng abogado." Kapag nakumpirma na namin na siya ay may background sa martial arts, ang kanyang pagkilos ng pagsira ng iyong mga daliri ay mabibilang na isang mas matinding singil ng baterya o kahit na tangkang pagpatay. Pagdating ng oras, maaari natin siyang ipadala sa kulungan. Galit na inihagis ni Shane ang kanyang sigarilyo sa lupa. Ayokong makulong siya. Hindi siya maghihirap ng husto at napapakain din siya. Gusto kong bayaran niya ito sa dugo. Dahil naputol ang daliri ko, puputulin ko rin ang daliri niya. Ang mayayaman ay may posibilidad na mapuot kung gaano kaawa ang batas at mas gusto nilang gamitin ang kanilang kapangyarihan para makaganti. Knock knock. Sa sandaling ito, 2 beses na kumatok si Tyler sa pinto at nakapiyang papasok. Hindi natamaan ng husto ni Jordan si Tyler, kaya hindi itinuring na malubha ang mga pinsala ni Tyler. Ang kanyang katawan ay gumagana pa rin ng tama kahit na masakit sa paglalakad. Shane. Nakangiting bati ni Tyler kay Shane. Sa sobrang galit, sinampal ni Shane si Tyler sa mukha. Smack! Screw, kung hindi ka pumunta sa New York para hanapin kami, hindi sana malagay si Kaiden sa ganoong sitwasyon. Si Shane at Kaiden ay nagkaroon ng napakalapit na relasyon, hindi tulad ng ilang magkakapatid na hindi magkasundo dahil sila ay lumalaban sa isa't isa para sa mga ari-arian ng pamilya. Ang lahat ay salamat sa kanilang pagpapalaki at pagtuturo ng kanilang lolo. Labis na hindi nasisiyahan si Tyler na dumanas din ng pambubugbog. Gayunpaman, ngayon, wala siyang pagpipilian kundi sipsipin ito at maging differential sa mga Huxley dahil kailangan niya ang mga ito para ipaghiganti siya. 2 beses na sinampal ni Tyler ang sarili. Karapat-dapat akong mamatay. Kasalanan ko ang lahat. Gayunpaman, hindi natin maaaring hayaan na lang na madulas ang usapin ng pagkabasag ni Jordan Steele sa daliri ni Kaiden. Isa na siyang walang pera. Ang pagpatay sa kanya ngayon ay magiging kasing dali ng pagdurog ng langgam. Pinandilatan ni Shane si Tyler at sinabing gustong putulin ni Kaiden ang kanyang mga daliri. Tuwang-tuwa si Tyler. Sabi niya, babayaran mo siya sa sarili niyang barya. Ang galing! May kilala akong gangster sa Orlando na tinatawag na Salvatore, at marami sa kanyang mga kampon ay mga nangungunang mandirigma mula sa Southeast Asia. Napakamalupit at brutal nila. At saka, kapag natapos na nila ang trabaho, kukunin nila ang pera at aalis ng bansa. Walang makakahanap sa kanila noon. Shane, gusto mo bang ayusin ko na makilala mo si Salvatore? Napaisip naman si Shane. Kaibigan niya ang ilang gangster, pero dahil nasa Orlando na sila, naisip niyang mas mabuting ipaubaya na lang ito sa ibang taga-Orlando. Great, maghapunan tayo ngayong gabi, sabi ni Shane. 11:11 ng gabi. Biglang nakatanggap ng tawag si Jordan mula kay Pablo. Naisave ni Jordan ang numero ni Pablo bilang random na pangalan ng contact sa kanyang cellphone, ngunit naalala niya ang huling 4 na digit na 4,444. Nagkataon namang nag-shower na si Hailey sa mga sandaling ito, kaya't kinuha agad ni Jordan. Speak, malamig na sabi ni Jordan. Sabi ni Pablo, Mr. Jordan, Shane Huxley ay narito sa Orlando at hinanap niya si Salvatore. Nag-aalok siya ng $3 milyong para maputol ang iyong kanang hintuturo at gitnang daliri.